Isang mapagpalang araw po mga kapatid. Ngayon ay araw ng Miyerkules, September 17, 2025. Bago po natin basahin ang ating mabuting balita, basahin po muna natin ang ating unang pagbasa ayon kay sa 1 Timothy chapter 3 verse 14 hanggang 16. Malaki ang pag-asa kung magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Gayon may sinulat ko rin ang mga tagubiling ito upang hindi man ako makarating agad ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos, sa simbahan na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Siya'y nahayag ng maging tao at pinatotohanan ng Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa sanlibutan, pinaniwalaan ng lahat at sa langit ay tinanggap. Ang salita ng Diyos. Basahin naman po natin ang ating mabuting balita. Ayon kay San Lucas chapter 7 verse 31 hanggang 35. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? At ano ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak, at sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang Anak ng Tao na kumakain at umiinom tulad ng iba, at sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kanina ko pa po siya binabasa itong mabuting balita at iniisip ko kung ano yung pwede kong ibahagi sa inyo tungkol dito sa mabuting balita. At ang naisip ko na malapit doon sa unang pagbasa natin. Kasi usually ang ating unang pagbasa, ang Salmo, kaya ikalawang pagbasa at ang mabuting balita ay nagko-connect yan at may yung kahulugan niya doon sa unang pagbasa sa Salmo at sa pangalawang pagbasa ay magkakalapit. Kaya yun yung tulong para maintindihan natin kung ano yung ibig ipahiwatig ng mabuting balita. Ang ating mabuting balita ay sinasabi dito ng ating Panginoon na parang ang henerasyon nila noon, yung mga tao, ay hindi mo alam kung ano ba talaga ang gusto nila. Sinasabi nga rito na si Juan Bautista ay hindi umiinom ng alak at nagpa-fasting. At sinasabi nila na inaalihan siya ng demonyo. Samantalang ang Panginoong Hesus naman ay kumakain at umiinom at sinasabi nilang matakaw siya at naglalasing. So parang itong ganitong klaseng tao,
kahit anong gawin mo, lagi siyang may nakikitang mali. Siguro meron din kayong kilalang tao na ganun, o kaibigan, o kaya kasama sa trabaho na parang wala ka ng ginawang tama, lagi na lang mali. Ngayon dito naman sa tungkol naman sa ating buhay Kristiyano, halimbawa na lang dito sa ating pananampalataya bilang Katoliko, marami tayong mga tradisyon na ginagawa. At katulad na lang ng mga images, halimbawa ng ating Panginoong Jesus, o kaya ng ating mahal na Birhen, o kaya mga santo. Pag sinasabihan mo yung tao na hindi natin sinasamba yun, parang katulad din sila dito sa tao, mga tao na sinasabi ng Panginoon na hindi naniniwala. Kumbaga, pinagsabihan mo na hindi kami sumasamba dun. Hindi pa rin naniniwala at gusto pa rin idiin na sinasamba natin yung mga ganon. At marami tayong mga paniniwala, mga na pinapaliwanag natin yung mga ibig sabihin nun, pero ang nakikita pa rin nila ay yung kamalian. Kaya nga binasa ko yung unang pagbasa sa dito bago ko basahin yung mabuting balita. Kasi ang lagi nilang sinasabi, basahin mo lang ang Biblia at yun na mismo ang magbibigay sa iyo ng kung ano yung ang interpretasyon nun. Kaya ang nangyayari ay maraming nabubuo na mga relihiyon dahil sa kanya-kanyang interpretasyon ng Biblia. Sinasabi dito ng Panginoon na dito sa unang pagbasa natin, gayunman sinusulat ko rin ang mga tagubiling ito upang hindi man ako makarating agad ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos, sa simbahan na siyang haligi at saliga ng katotohanan. Siya yung pillar at bulwark of truth. Ang simbahan natin ang magbibigay ng kung ano ang kahulugan ng ating binabasa sa Bible. So, meron nga sinasabi na you have to read the Bible with the mind of the church. At ang sabi dito sa mabuting balita, sabi niya, gayunman ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. At ang mga anak ng karunungan ng Diyos ay nagkakaisa ng diwa, iisa ang pinaniniwalaan at hindi nagkakaiba-iba. Isa ang namamahala, isa ang ating Panginoong Hesukristo, at isang tradisyon o kaya mga turo ang ating sinusunod. Kaya ang mga matutuwid ay napapatunayan sa pamagitan ng mga kanyang mga anak. Sinasabi nga na ang karunungan or wisdom ay yun din ang ating Panginoong Hesukristo. At sinabi pa nga dito sa sa unang pagbasa,
siya'y nahayag ng maging tao. Ang ating Diyos ay nahayag ng siya ay maging tao sa pamamagitan ni Kristo at pinatotohanan ng Espiritu ng muling mabuhay ang ating Panginoon. Malaman natin na siya ay ang ating Diyos. Ang pinaka magandang pagnilayan natin ang Holy Trinity or Trinidad na doktrina ng ating simbahan. Ang tatlong persona pero iisang Diyos. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak at ang Diyos Espiritu Santo. Maganda na dito tayo maging solid o maging dapat marami tayong alam tungkol dito para hindi tayo madala sa labas ng ating simbahan. At kung sakaling naguguluhan man ang iyong pag-iisip, lagi lang tayo manalangin sa ating Panginoon at unti-unti lang tayo mag-aral para hindi tayo kumbaga mapariwara sa ating pananampalataya. Yun lamang po mga kapatid, naway ang aking ibinahagi sa tulong ng ating Panginoong Diyos, kahit hindi ko man ito na ipaliwanag ng maayos, nawa ang Panginoon na mismo ang magbigay sa inyo ng kalinawan kung ano man ang gusto niyang iparating sa inyo na kung saan ay makabubuti din sa inyo. Maraming salamat sa pagkikinig and God bless po mga kapatid.